What's up mga kaisda? Bale, for today's video, nagbabalik nga pala tayo sa ating pagpa-vlog. Bale, ito guys, no, tuturuan ko kayo kung paano purga or mag-deworm at gumamot ng mga hexamita. At isang sakit nga pala sa flower horn at sa deworming naman sa mga ibang ornamental fish or monster fish. At yung gamot pala na yan guys, no, ay yung metronidazole. Ayan pala yung gamot sa amoeba guys, no, yung mga may amoeba na nakukuha sa tubig or maduming tubig. Bali anti-parasite pala siya guys, no. Medyo sinisipol lang tayo kaya medyo ganito yung balls natin. Bali ayan guys, no, hatiin nyo lang siya ng ganyan at tutunawin natin siya sa mainit na tubig. Pero papakita ko lahat ng process sa inyo guys, no, para sa mga nagpupurga ng iba-ibang isda, ornamental fish, monster fish, at especially yung mga flower horn na medyo masiselan. Bale yan, kumuha tayo ng 1/4 ba ito? Bale ayan, hinati lang natin, tapos hinati pa natin para yan sa 5 gallons guys, no. Kasi yung isang tablet meron siyang 500 grams. So ang 250 grams ng metronidazole is para siya sa 10 gallons. So yung isang buong cup pang ano siya guys, 20 gallons, no. Bale yan guys, tatandaan nyo para hindi kayo malito. Yung isang tablet nyan 500 grams yan. Yung 1 tablet pwede siya sa 20 gallons. Bale eto guys, no, nilagay lang natin siya sa mainit na tubig, tapos tinry natin siyang durugin. Pero mas recommended kung dudurugin nyo muna bago nyo tunawin. Bale ayan, tuturo ko lahat ng process, no. Ayan, bale yan, okay na, nakagawa na tayo dito. Nakadurog na tayo ng pang 5 gallons. Ito nga pala yung may hexa natin na flower horn na galing sa ating classmate. Pero ayan, kakayanin natin yan na gamutin guys, no. Bale ayan, so matatag nga rin pala itong isda na to kasi medyo matagal na siyang may sakit. At ayun, ngayon gagamitin na natin siya. Bale dito guys, na meron pa dito ang natira. Ito naman yung second process. Kung yung isa nilagay ka agad sa tubig tas dinurog sa kamay, ito naman guys yung mas recommended. Dudurugin nyo siya gamit yung plastic guys, no. At para maging powder at mas mabilis siyang matunaw. Bale ayan, natunaw na natin. Pinokpok lang pala natin yan ng baso or yung glass, no. Bale ayan, nilagay na natin sa ating lalagyanan na talagyan din natin pala yan ng mainit na tubig. So pag mainit na tubig, mas mabilis siyang matunaw, no. Bale ayan guys, no, hahalu-haluin lang din natin yan, no, at para mabilis matunaw. Ayan, at ayun, papakita ko lahat sa inyo guys, no, yung mga process natin sa pag-aalaga ng isda. Bale eto guys, no, mas okay to panggamot sa hexa or hexamita sa mga may flower horn dyan guys, no, lalo na sa ating mga customer. Gayahin nyo lang po ito, no, at ayun, hindi na po kayo matatakot kung magkaka-hexa. Bale ito nga pala yung Bohemian natin na import guys, no. At ayan, ay Thailand import nga pala yan guys, no. Nasa 5 gallon siya. So hati lang sila nung may isang hexa. Bale ayan, tigpa 5 gallon sila, no. Bale dito naman guys, gagamit tayo ng cook guard. Recommended yung cook guard guys, no, kung pang maintenance lang at hindi hexamita yung gagamutin mo. Kasi yung hexamita okay siya sa may hexa kasi mas matindi yung gamot na yan at hindi pa siya sumingaw. Bali yung cook guard nga pala guys, no, same lang din sila, no, ng gamot. At ayan, kaso yan liquefied na yan guys, no, at nakadissolve sa tubig kaya medyo hindi na concentrated. So ang gagawin lang natin dito using yung pellets. Kung yung kanina nilagay natin sa tubig, eto guys, no, ang process ng pagpupurga nito is gamit yung feeds, ipapakain natin. Bali kumuha lang tayo ng tubig dyan at papatakan natin ng 2 patak ng cook guard. So using oral guys, no, or yung gamit yung pagpapakain sa feeds, pagpapakain gamit ang feeds, ayan, 2 patak lang guys, no. Pero kung gagamitin nyo yan at kung ayaw na kumain ng isda nyo, yung 1 cup nyan is equivalent ng 10 gallons. Bale ayan guys, no, ayan na pala yung feeds natin. Magpupurga naman tayo dito guys, no, gamit yung cook guard. At ayan, mas tipid kasi yan guys, no, compare kung isang cup ng cook guard ilalagay mo sa
isang aquarium kasi 10 gallons lang yung kaya niya per cup. Pero kung ito guys, no, using yung pagpapakain, 2 patak lang guys, no, tapos sa may feeds, ayun yung pinaka recommended na paggamit ng cookgad. Pero kung ayaw kumain ng isda nyo, gamit na lang kayo ng yung metronidazole at itutunawin at ilalagay lang sa tubig. At mas okay yun guys, no, kasi hindi na siya sumingaw or hindi siya nakadissolve sa tubig. Talagang ano pa siya, matindi pa yung effect niya guys, no. Bali, haya lang pala natin yan ng 10 minutes guys, no, para sip-sipin ng feeds yung mismong ating cookgad or dewormer. So bali, yan yung nakalipas na 10 minutes, magpapakain na tayo. Yung kanina, pwede yung pampurga, yung gamot. Ito naman pampurga rin, pero yung gamit nito is hindi na siya gamit yung tubig. So kumakain naman sila at pupurgayin natin sila gamit yung feeding style, no. Ayan nga pala guys, no, yung strain pala ng flower horn natin na to ay Mantra at galing nga rin pala yan sa Thailand guys, no. GO din yan guys, no, good yung pattern. At sa mga gusto po at naghahanap ng mga import na flower horn na galing pa sa ibang bansa, meron po tayo yan. So ayan, pinupurga lang natin sila para mas maganda yung tiyan nila guys, no, at walang parasite. Kasi prone ng mga flower horn sa hexamita or mga internal parasite sa bituka kapag kumakain sila ng tubipex or mga live foods. Kasi hindi natin alam kung ano yung nilalaman ng isang pinapakain natin na live foods. So ayan, pinapakain natin sila isa-isa dito at ayan, at kinakain naman nila guys, no. So ayan, nadi-deworm na yan. 3 days nga pala natin gagawin yan. At mas okay kung gugutomin nyo sila mga 2 days, hindi nyo sila papakainin para mabilis nilang kainin yung may gamot na cookgad. After 3 days nandun pa lang kayo, mag-water change. So ito nga pala yung iba nating Mantra. At yung isa is SRM or Super Red Monkey na female na galing sa ating tropa. So ayan nga pala guys, no, bale 9 pieces yata sila dito, no. At ayan, pupurgayin na natin sila lahat guys, no. Isa-isahin muna natin yan. At ito muna yung ating SRM. At ayan, lahat sila pupurgayin natin para safe sila kasi minsan pinapakain natin sila ng live foods or ng iba pang pagkain. At ayan, makikita natin dito na gutom na sila guys, no. So tama lang pala yung ilalagay nyo na cookgad guys, no, para hindi masira yung tubig nyo at hindi lumabo. So ayan, bale 2 process yung ginawa natin guys, no. Tandaan nyo, kung magpupurga kayo guys, no, at ayaw kumain ng isda nyo, gagamit kayo ng metronidazole, durugin nyo lang at i-dissolve nyo sa tubig at ilagay nyo sa water kung ayaw kumain guys, no. Pero kung kumakain sila, ayan, gumamit na lang kayo ng cookgad at 2 patak lang guys, no, sa isang maliit na cup na tubig at ng lalagyanan, pati feeds guys, no, para naman hindi kayo ganong magastasan sa pagpupurga. Kasi recommended talaga sa flower horn 2 times a month nagpupurga. So or pwede naman every 2 weeks guys, no. At ayan, ito nga pala yung ating mga balon molly guys, no. Sa mga naghahanap ng balon molly, meron din tayo dito sa ating shop. At pati sila pinupurga natin kasi kumakain din yan ng mga tubipex. So yung tubipex nga pala guys, no, ayun yung nagpapalaki ng tiyan nila at mabilis magpalaki ng ating mga balon molly or mga fry. At healthy din pala yun at mataas sa protina. Ayun nga lang, prone sila sa internal parasite, kaya yan, nagdi-deworm tayo guys, no. So dapat nyong malaman to sa mga nag-iisda talaga or mag-iisda pa lang. At sa mga hindi pa marunong, pwede naman kayong yan, mag-message sa atin or ayan, manood sa mga videos natin kung paano maalagaan ng maayos ang ating mga isda at hindi masayang ating pera or mga pinag-ipunan na pambili. At ayan guys, no. So lahat nga pala yung pupurgahin natin. At ayan, shoutout nga pala sa ating Adli na ating maker at ang ating business partner. So marami nga pala tayo dito na mga enhancer guys, no. At ayan nga pala yung Adli at Salt X, lalo na yung Mutant Lab at sa iba pang enhancer. Ayan, meron tayo ditong Adli.
At ayan, yung dati nating ginagamit din ay yung dagtang lason. At ayan. Pero eto guys, no, matindi rin tong adlin ito. Kasi pinag-aralan ng ating maker. Bale, ayun guys, no, yung maker pala natin dyan, no. Tinapos niya talaga yung sa Bureau of Fisheries, no guys, no. 4 years graduate din siya. At syempre dito naman sa ating Mutant Lab, no, na ating ginagamit. Bale, magaling din yung maker natin dito guys, no, kasi gumagawa talaga siya ng ayun, probiotics tsaka ng ano sa mga hayop guys, no, yung mga antiparvo, yung sa farbo guys, no, yung sa mga aso. Pero ayun, marami pa tayong iba-ibang product guys, no, tulad nung kanina na pagkain ng isda. Ayun pala, boss pala yun ng enhancer guys, no. Maganda siyang i-partner pala sa enhancer. Bale, ayan, pampakulay din siya sa flower horn. At ayan guys, no, patuloy lang tayo dito sa pagpupurga sa ating mga isda. Meron tayo ditong gapi, meron tayong normal molly and balloon molly. So ayan nga pala yung ating shop guys, no. Ulitin ko lang, bale dyan, meron tayo ditong Mutant Club at saka mga enhancer guys, no, at saka yung salt. So ayan guys, no, sa mga gustong bumisita sa ating shop guys, no, mag-PM lang kayo sa ating page. At ayan, magre-reply tayo sa inyong mga comment. Lalo na ngayon guys, no, makapag-post na tayo sa ating business. Bali dito, meron din tayo ditong balloon molly guys, no, na medyo semi-breeder na to at malalaki na. At pakita ko lang yung Bohemian natin guys, no, na Thailand import. Ayun, polka dots nga pala yung pearls niyan. So ayan guys, no, nakapagbalik na tayo sa ating pag-vlog. At ayan, message lang kayo guys, no, kung meron pa kayo mga gustong itanong at gawa natin ang video tulad ng mga pagpupurga sa mga isda at sa ibang aquatic na strategy kung paano mapanatili yung good quality ng isda natin. So ayun lang guys, no, thank you ulit, see you next vlog.